Good morning po. Good morning sa lahat. At welcome again to my channel, OG De Leon po. At welcome po sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. No? Kahapon ay binasa natin ng 21 to 24 at ngayon naman ay 25 to 28 ng 2nd Chronicles. No? 25 to 28 naman tayo ngayon. Sabi dito sa chapter 28, 25 taon si Amazias nang siya ay maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Johadan na taga Jerusalem. Naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niya na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang kanyang mga anak alinsunod sa utos ni Yahweh na nasa aklat ni Moses, na ganito ang sinasabi: hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimen na nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimen na nagawa ng mga magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Yun ang sabi sa kasulatan. Pagkatapos tinipon ni Amazias ang mga lalaki sa Juda, pinagpangkat-pangkat ayon sa kanilang angkan. Ginawa rin niya ito sa lipi ni Benjamin. Bumuo siya ng mga pangkat na libo-libo at mga daan-daan. Nilagyan niya ng ang mga ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos binukod niya ang mga kabataang may 20 taon ang gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. Lahat ng ito ay handang makipagdigma at sanay humawak ng panangga at sibat. Kumuha pa siya sa Israel ng 100,000 matatapang na kawal at inipunan niya ng ang mga ito ng 3,500 na pilak. Ngunit may isang lingkod ng Diyos na nagpayo sa kanya na ganito: mahal nari, huwag po ninyong isama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay, sapagkat hindi na po pinapatnubayan ni Yahweh ang mga Ephraim-mitang iyon. Maaring iniisip nyo na papalakasin nila kayo sa digmaan, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay o pagkapanalo. Ipapatalo niya kayo sa inyong mga kaaway, sinabi ni Amazias sa propeta. Ngunit paano naman ang mga pilak na ibinayad ko sa kanila? Sumagot ang propeta ng Diyos, higit pa riyan ang maibibigay sa inyo ni Yahweh. So ang ginawa, pinauwi ni Amazias yung mga kawal na yun, at umuwing galit na galit ang mga taga-Juda. Lumakas ang loob ni Amazias at sumalakay sila sa libis ng asin at may 10,000 mga kawal ng Edom ang kanilang napatay. Ang 10,000 na kanilang nabihag ay dinala nila sa itaas ng bangin at ihinulog mula roon, kaya namatay ang mga itong bali-bali ang mga buto. Ang mga kawal naman ng Israel na pinauwi ni Amazias ay sumalakay sa Juda mula sa Samaria hanggang Bet-horon. Pinapatay nila ang 3,000 mamamayan doon at nag-uwi pa ng maraming samsam. Pagkatapos nilang malupig ang Edomita, kinuha ni Amazias ang mga Diyos-Diyosan ng mga ito at dinala sa Jerusalem. Kinilala niyang Diyos ang mga iyon, sinamba at hinandugan. Ikinagalit ito ni Yahweh, kaya isinugo niya ang isang propeta at sinabi kay Amazias, bakit ka sumamba sa mga Diyos ng ibang bansa na hindi nakakapagligtas sa kanilang sariling bayan mula sa iyong kapangyarihan? Sabing ganyan. Nagsalita pa ito at sinabi sa kanya ng hari, kailan pa kita ginawang tagapagpayo ko? Tumigil ka kung ayaw mong mamatay. Bago tumahimik ang propeta, sinabi muna niya ito, alam kong pupuksain ka ng Diyos dahil sa ginawa mong ito at dahil hindi ka nakinig sa aking payo.
si Amaseyas na hari ng Juda ay nakipagpulong sa kanyang mga tagapagpayo. Pagkatapos nagpadala siya ng mensahe kay Joas na hari ng Israel na anak ni Joahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng labanan. Ito naman ang sagot ni Joas sa hari ng Israel. Ang dawag sa Lebanon ay nagpadala ng sugo sa Cedar ng Lebanon upang sabihin, ang anak mong dalagay ipinakasal mo sa aking anak, ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Lebanon at tinapakan ang dawag. Sinabi mong natalo mo ang Edom at ipinagmalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Bakit lumilikha ka ng gulo na ikapapahamak mo at ng iyong bayan? Ngunit hindi pinansin ni Amaseyas sapagkat kalooban ng Diyos na mahulog sa kanya sa kamay ni Joas ang Juda bilang parusa sa pagsamba ni Amaseyas sa mga Diyos-Diyosan ng Edom. Nagharap sa labanan si Haring Joas ng Israel at si Haring Amaseyas ng Juda sa Bet-Semes na sakop ng Juda. Natalo ng Israel ang Juda at ang mga kawal nito'y tumakas pa uwi. Ngunit biniyag ng Haring Joas si Haring Amaseyas. Dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader na lungsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuan sa sulok. Mga 180 metro ang haba. Sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa ingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo. Nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. 15 taon pang nabuhay si Haring Amaseyas ng Juda mula nang mamatay si Haring Joas ng Israel. Ang iba pang mga ginawa ni Amaseyas mula sa simula hanggang sa wakas ng kanyang paghahari ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. Mula nang sumuway siya kay Yahweh, nagkaroon ng sabwatan sa Jerusalem laban sa kanya. Kaya tumakas siya patungong Lakis, ngunit sinundan siya roon at pinatay. Ang kanyang bangkay ay sinakay sa kabayo at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Sabi sa 26, ginawang hari ng buong Juda si Ozias sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amaseyas. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Juda. 16 na taon gulang si Ozias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jecolias na taga Jerusalem. Si Ozias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amaseyas habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos. Naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. Sinalakay ni Ozias ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Jabne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lungsod na nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Meunita. Nagbayad sa kanya ang mga ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pintuan sa sulok, isa sa pintuan ng libis, at isa sa pintuang at isa sa panulukan ng Zion at ng Opel. Nagpagawa rin siya ng mga toring bantayan sa ilang nagpahukay siya ng maraming balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at sa kapatagan. Palibhas ay mahilig siya sa pagbubukid,
kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukrin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Si Uzias ay mayroon ding hukbo ng mga kawal na handa sa laban na nasa ilalim ito ng pamamahala ni Hananias. Nahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahan. Ginawa ni Jeiel na kalihim at ang tagapagpatalang si Matias. May 2,600 pinuno ng sambayanan ang namamahala sa kanyang hukbo. Binuo ito ng 300,715 magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Silang lahat ay binigyan ni Ozias ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador. Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at malalaking bato. Naging tanyag si Ozias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmula sa Diyos. Subalit, sabi dito, nang maging makapangyarihan si Ozias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog. Di ba bawal Bawal na kung sino-sino lang ang papasok sa templo at ikaw ay maghahandog. Bawal yun. Kasi dapat meron talagang itinalaga ang Diyos na mag-aalay doon sa Kanya. Sabi dito, nung pumasok siya sa templo, sinundan siya ng paring si Ahias kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Nang makita siya, sinabi, "Haring Ozias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso," sabi. "Para kay Yahweh, tangi ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito." Tapos pinalalabas siya, Pero nagalit si Haring Ozias. Nagalit siya sa mga pari, nang makita. Pero nagalit siya, Nagalit siya sa mga paring iyon. At sabi dito, siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit ng sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Nang makita ni Ahias at ng mga pari ang nangyari kay Ozias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ni Yahweh. Hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Ozias hanggang sa siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, Ang anak niyang si Jotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain kasi namatay siya, hanggang sa namatay siya, hindi na nawala yung kanyang sakit. Tapos ang iba pang sabi dito, ang iba pang ginawa ni Ozias mula sa simula hanggang katapusan ay nakatalaga itinala sa ni Ahias na anak ni Amos. Nang ito'y mamatay, inilibing, ngunit hindi dun sa sa libingan ng mga hari. Binukod siya kasi siya ay may karamdaman. Sabi sa 27, si Jotam ay 25 taong gulang nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Sadok. Tulad ng kanyang amang si Ozias, ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Ngunit hindi niya ito tinularan sa pagpasok sa templo upang magsunog ng insenso roon. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa pagkakasala ang sambayanan. Ipinatawag ni Jotham ang
hilagang pintuan ng templo. Pinagawa ni Jotham ang hilagang pintuan ng templo at pinagtibay ang pader ng Jerusalem sa gawing Opel. Nagtayo siya ng mga lungsod sa kaburulan ng Juda. Gumawa rin siya ng mga kuta at bantayan sa kakahuyan nakipaglaban siya at nagtagumpay sa hari ng mga Amonita ng taong iyon at nagbayad sa kanya ang mga Amonita ng 3,500 kilong pilak trigo na nakalagay sa 10,000 malaking sisidlan at cebada na nakalagay sa 10,000 malaking sisidlan. Gayon din ang ibinayad sa kanya ng ikalawa at ikatlong taon dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos niyang si Yahweh. Lumaki ang kapangyarihan ni Jotham at ibang mga ginawa ni Jotham sa panahon ng kanyang paghahari, pati ang lahat niyang pakikipaglaban at ginawa sa panahon ng kapayapaan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Juda. 20 taong gulang siya, 25 taon siyang nang maging hari, 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Namatay siya at inilibing sa lungsod ni David, ang anak niyang si Ahaz, ang humalili sa kanya bilang hari. Sabi dito, 20 taon gulang naman si Ahaz nang magsimula ang hari. At naghari siya ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya tumulad sa mga ginawa ng kanyang ninunong si David, no? Sabi dito. At dahil dito'y hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Sa halip ay sinundan niya ang mga halimbawa ng mga hari ng Israel. Nagpagawa siya ng mga metal na rebulto ni Baal. Nagsunog siya ng insenso, nag-alay ng mga handog na susunugin sa libis ng Ben-Himon. Hinandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. Naghandog siya at nagsunog ng insenso sa mga damba ng pagano, sa mga burol at sa bawat lihim na mga punong kahoy, no? Yun ang ginawa niya ni Haring Ahaz, no? Hindi siya tumulad, naghandog siya at nagpagawa ng mga bakal na rebulto at inalay pa niya at sinunog ang kanyang mga anak, na lalaki. Tapos nagkaroon ng digmaan sa Syria, dahil dito pinatalo ni Yahweh ang kanyang Diyos na hari ng Syria. Maraming mamamayan Juda ang binihag nito, dinala sa Damasco. Nilusob din niya ang hari ng Israel at halos naubos ang kanyang hukbo. Sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Juda ang napatay, no? Dahil sa kanyang ginawa, Si Obed, isang propeta ni Yahweh, ay nasa Samaria noon. Sinalubong niya ang bumalik na hukbo at kanyang sinabi, "Nagtagumpay kayo laban sa Juda sapagkat galit sa kanila si Yahweh, ang Diyos ng iyong mga ninuno. Ngunit pinuksan ninyo sila dahil sa abot hanggang langit ang galit ninyo sa kanila. Gusto pa ninyong ngayong alipinin, no? Kasi nagdala sila ng mga lalaki, babae, nagbiyag sila. Pero nagalit nga ang propetang Odeb at sinabi na ganun nga. Dapat pauwiin na yan, mga taong yan, dahil lalo lamang silang magkakasala sa kanilang ginawa, At parating naman ang mga pinuno nung mga panahon na yun at umayon naman kay propetang Odeb na pauwiin na raw ang mga nabihag na yun dahil lalo lamang bibigat ang kanilang mga kasalanan at ginawa pa nila, bago nila pauwiin ang mga taong yun na dahil wala nang halos kasautan sa pakikipaglaban at pagbihag nila, dinamitan nila
pinakain, no? Tapos yung ibang talagang mahihina isinakay nila sa asno at hinatid nila na pauwi, inalalayan nila. Tapos yun, dahan-dahan na iniwan na yung ibang malalakas at umuwi, ay yung iba hinatid nila. Nang panahong iyon, humingi ng tulong si Haring Ahas sa hari ng Assyria. Ginawa niya ito sapagkat sumalakay na naman ang mga taga-Edom at natalo ang Juda. Marami na namang nabihag sa kanila. Sinalakay din ng mga Pilisteo ang mga bayan ng sa mga paanan ng mga burol na sa kanluran at ang mga bayan sa katimugan ng Juda. Nakuha rin nila ang Bet-Semes, Aijolon, Gedorot, Soko, Timna at Gimzo, pati ang mga nayong sakop ng mga lugar na ito, at sila ang tumira doon. Pinarusahan ni Yahweh ang Juda dahil sa kasamaang ginawa dito ni Ahas na hari ng Juda at dahil sa kataksilang nito sa kanya. Sa halip na tumulong kinalaban at ginulo pa niya ang Tiglat-Pileser na hari ng Assyria, si Ahas. Kaya't kinuha ni Haring Ahas ang mga kayamanan sa templo ng palasyo ng hari, sa bahay ng mga opisyal at ibinigay sa hari ng Assyria. Ngunit hindi rin nakatulong sa kanya ang ginawa niyang ito, no? Lalong nagkasala laban kay Yahweh si Haring Ahas sa panahon ng kanyang kagipitan. Naghandog siya sa mga Diyos-Diyosan sa Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. Sinabi ni Ahas, ang mga Diyos ng mga hari sa Syria ang tumulong daw, kaya doon din siya sumamba. Ito ang nagbagsak sa kanya at siyang anong sabi dito? Ito ang nagbagsak sa kanya at sa bayang Israel. Ang lahat ng kagamitan sa templo at sinira ni Ahas. Ipinasara niya ang templo, nagpatayo ng mga altar sa lahat ng sulok ng Jerusalem. Gumawa sa bawat lungsod ng Juda ng mga burol na susunugan ng insenso para sa mga Diyos ng ibang bansa. Dahil dito'y lalong nagalit sa kanya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ang lahat ng nangyari sa pamamahala ni Ahas at ang kanyang mga ginawa mula sa pasimula hanggang wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Namatay si Haring Ahas, at inilibing sa Jerusalem, ngunit hindi sinama sa libingan ng mga hari ng Juda. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ezekias. No? Sa simula, may magaganda silang ginawa, pero sa huli, kapag malakas na, maganda na ang kanilang paghahari, ang kanyang paghahari, lumakas na ang kapangyarihan niya, nagbabago sila, bigla-biglang nagpapatayo ng mga bakal na rebulto, na sasambahin, at sa huli ay iaalay pa nila ang kanilang mga anak. Nakarumal-dumal na gawain yun, sabi dito sa Biblia, Kaya hindi sila nagtatagumpay, kaya may isa pang nagkasakit, di ba? Sa simula maganda na ang ginawa, bakit ganun? Sa huli nagbabago ang mga tao at sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, Kaya nawa tayo hindi tayo magbago. Magpatuloy tayo sa ating ginagawa, sa ating pagsamba sa iisang Diyos natin, dahil iisa lang naman talaga ang Diyos na lumikha, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Iisa lang ang nagbigay ng lahat na meron tayo noon hanggang ngayon. Iisa lang din, kaya walang ibang Diyos kundi ang ating Diyos Ama na nasa langit. At sabi nga rin sa Biblia, para tayo mapalapit, kailangan natin ang ating Panginoong Kristo, natanggapin sa ating buhay ng buong puso at kaluluwa. Nawa hindi tayo magbago. Ipanalangin natin na tayo hindi magbago sa ating pagmamahal sa ating Diyos, at hindi magbago ating paglilingkod sa Kanya, dahil siya lamang ang kailangan ng ating buhay, wala nang iba. Siya lamang ang makakapagligtas sa atin sa kung ano man nangyayari sa ating mundo sa ngayon, sa nangyayari sa ating mundo. Siya lamang ang makakatulong at makakapagligtas at makakapuksa
ng virus na yan. Kaya tayo manalangin muli ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako, tayo yumuko at ihanda natin ang ating puso para sa ating panalangin na naman ngayong umaga. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa aming lahat. O Diyos naming makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo na naman sa amin upang makapagbasa, makarinig ng iyong mga makapangyarihang salita na nagbibigay buhay at nagpapatatag sa aming mga buhay, nagpapatatag sa aming pananampalataya, nagbibigay pag-asa, nagbibigay kaalaman sa mga dapat naming gawin at nagbibigay katagumpayan sa aming lahat, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita na nagpapatatag, nagbibigay pag-asa, nag-aayos, nagtutuwid ng aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. O Lord, nananalangin din kami, Lord. Ipinapanalangin ko rin ang aking sarili, ang aking mga mahal sa buhay at ang lahat ng tao na hindi magbago sa kanilang pananampalataya. Hindi kami magbago sa aming pananampalataya sa iyo, O God. Sa aming pag-ibig sa iyo, sa aming paglapit sa iyo, sa aming paghingi ng awa at tulong, Lord. Ikaw lamang ang dapat namin lapitan dahil ikaw lamang ang aming Diyos, O God. Ikaw lamang ang aming Diyos na nag-iisa. Diyos naming buhay, O God. Lord, salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat dahil alam ko po, naririnig mo ang aming mga panalangin ngayong oras na to, O God. Naririnig mo at maririnig ang aming mga panalangin dahil ito'y nanggagaling sa aming mga puso, O God. Kami totoong lumalapit, nagpapakumbaba sa iyo, O God. Yumuyuko sa iyo, Lord, dahil ikaw ay aming Diyos. Kami mananalangin, sasamba lamang sa iyo, O God. Lord, tulungan mo ang bawat isang tao, bawat isa sa amin, bawat pamilya, bawat mga mahal namin sa buhay, at ang lahat ng tao, tulungan mo kaming magbago at maging malinis, Lord, na ikaw lamang ang aming sambahin at lapitan. Wala nang iba, O God. Linisin mo kami, Lord, pakatatagin mo kami, baguhin mo ang aming mga buhay, O God. Baguhin mo ang aming mga puso't isipan, O God, na gumawa lamang ng tama, O God, para sa inyo. Baguhin mo po ang mga puso't isipan namin lahat. At ingatan mo po ang bawat isang tao, O God. Lalo-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, ang aming presidente, O God. Patatagin mo siya, palakasin, O God. Huwag mo siyang pabayaan sa kanyang mga iniisip at sa kanyang mga balak sa aming bansa, O God, upang maging maayos at matatag at maging maayos at masaya at maging masagana ang aming bansa. Huwag mo siyang pabayaan. Ganon din ang mga presidente ng bawat bansa, O God. Naway mag-isip lamang sila ng tama at naaayon lamang sa inyo, O aming Diyos. Lahat, Lord, ang lahat ng mga scientist, doktor, O Father God, nurse, sundalo, police, frontliner, O God, kasama ng aming mga mayors, Lord, hanggang pababa sa barangay captain, O God. Liwanagin mo rin ang kanilang mga puso't isipan na gumawa lamang ng tama, na ayon lamang sa inyo, at sumunod sa iyo, Lord, ang lahat ng tao. Sumunod sa iyong kagustuhan, sumunod sa iyong mga pinag-uutos, O God, upang kami lahat ay maging maayos, masaya, ligtas at tagumpay, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At sa laban namin ito, Lord, sa ENCOV na to, alam ko pong tinapos mo na to. At nagtagumpay na kami, God. Dahil ikaw ang nauna sa labang ito at pinagtagumpay mo ang lahat ng tao, O God. Wala nang magkakasakit, wala nang mamamatay, O God. Magtatagumpay na lahat at magiging maayos na ang buong mundo. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal. Jesus, salamat sa iyong buhay na binigay sa amin. Holy Spirit, salamat sa iyong pagbigay ng kalakasan sa aming mga espiritu, O God. Sa pag-guide niyo sa amin lahat, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo ang aming panalangin ngayon dahil kami tagumpay na naman, O Diyos. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Whew. Amen po. Salamat po muli sa umagang ito sa pagsama nyo na naman sa akin at sa ating Bible study. Salamat po. At sa mga bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-click nyo po yung notification bell, no? At i-like nyo po lahat ng video. Salamat po at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.